Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na sa publiko ang Lex Lionum Fraternitas, ang fraternity na sinalihan ng pinaniniwalaang biktima ng hazing na si Mark Andre Marcos. At ayon sa pagsalita ng fraternity, nadadamay lang daw ang pangalan ng kanilang kapatiran. Pakinggan po natin ang kanilang naging press conference kanina. Yung fraternity naman is 1968 pa yun. Saan, sir, sa Manila? At that time, wala pang the statement of the Lex Lionum Fraternitas Alumni Association. The Lex Lionum Fraternitas Alumni is extremely saddened by the news of the untimely death of Mark Andre Marcos. Our fraternity has never advocated violence, and we condemn hazing in the strongest possible manner. We are professionals, and we do not believe in the power of force used as reason, but in the power of reason used as force. We extend our sympathy to the Marcos family and want them to know that we also seek the truth so that justice for Mark Andre Marcos may be served. As a fraternity of lawyers, we adhere to the rule of law and the principles of due process. We also appeal to the public amid times of shock, awe, and confusion to keep an open mind until the wheels of justice have taken its course. This is the official statement of the Lex Lionum Fraternitas Alumni Association. Para po sa karagdagang detalye kaugnay ng press conference ng alumni ng Lex Lionum Fraternitas, ang umunoy sinalihang grupo ni Mark Andre Marcos, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, binasag na ng Lex Lionum Fraternitas alumni ang kanilang pananahimik matapos ng lumutang ang pangalan ng kanilang kapatiran hinggil sa pagkamatay ng neophyte na si Mark Andre Marcos. Nalulungkot daw sila, Pia, sa sinapit ni Marcos at nagpapaabot din ng simpatya sa pamilya ni Mark Andre. Kinukondina raw nila ang hazing at sila raw ay kasama rin sa paghahanap ng katotohanan. Ayon nga kaya dating Quezon City Councilor Attorney Ariel Infon, ang Executive Committee ng Lex Lionum Fraternitas ay nag-iimbestiga pa hanggang sa ngayon. At Pia, kapag may resulta na raw ito, ay maaari silang muling lumabas para magbigay ng karagdagang pahayag. Tanging sa mga ulat sa media lamang daw ang kanilang nalalaman sa ngayon tungkol nga sa nangyari kay Marcos. Ang mga undergraduate naman daw na miyembro ng fraternity ay nasa ilalim din ng Executive Committee, pero may sarili raw diskarte ang mga current members na hindi pinapaalam na sa Executive Committee na kinabibilangan nga ng mga alumni. Wala pa raw silang alam sa ngayon sa circumstance surrounding nga dun sa nangyari kay Mark Andre, at hindi naman direktang masagot ng mga alumni ng Lex Lionum Fraternitas kung mga branch nga nila yung nagsagawa ng hazing, at maging yung tungkol kay Gian Velus ay hindi rin nila direktang masagot. Pero kung sakasakali man daw ay madali naman daw malaman talaga kung miyembro nila si Velus, dahil ang mga miyembro ng fraternity nila ay may dot, may parang may tattoo na parang dot lamang ito, piano, sa kanilang kanang kamay. At kung siya man daw talaga, kung si Velus man daw talaga ang isa sa mga may kasalanan sa nangyari kay Andre Marcos, ay kinakailangan daw harapin nila ito. Yan muna, Pia, ang pinaka-latest. Pia? Maraming salamat, Ian Cruz.